position. May rematch sina Pinay tennis ace Alex Ayala at Linda Noskova ng Czech Republic. Sila po magtatapat mamaya sa semifinals ng Berlin Tennis Open. Umusad si Ayala matapos siyang daigin sa quarterfinals ng world number 8 na si Elina Svitolina ng Ukraine sa score na 6-3, 6-4. Huling nagharap sina Ayala at Noskova sa Indian Wells Open kung saan nanalo si Noskova. Minsan na rin natalo ni Ayala si Noskova sa kanilang junior days sa 2020 French Open Girls Tournament. Sino man ang manalo sa rematch na Ayala at Noskova ay aabante sa finals. Katapat ang sino mang manaig kina world number 1 Arina Sabalenka ng Belarus at world number 4 Jessica Pegula ng Amerika. Nasa pedestrian lane na nga, nasagasaan pa ang isang estudyante sa Rizal. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang nakabanggang driver at suspendido na ang kanyang lisensya. Nakatutok si Von Aquino. Habang tumatawid sa pedestrian lane ng isang estudyante, huminto ang jeep kaya nakatawid ang bata. Pero dire-diretso naman ang isang van kaya nasagasaan ng batang nasa tama namang tawiran. Huminto ang van at pinuntahan ng driver ang biktima. Huwebes nangyari ang disgrasya sa General Luna Avenue, San Mateo, Rizal. May ospital sa tapat ng tawiran kaya agad nasuri ang biktima. Nakita po namin na conscious pa yung bata kaya agad din po kaming nagpatawag ng volunteer doctor para tingnan yung bata, yung kung ano yung kanyang kalagayan. And agad din tayong nagpatawag ng ambulansya. Magkasunod kasi itong SUV at saka passenger jeep. Noong puminto itong passenger jeep, kasi may dadaan na mga pedestrian natin, nag-overtake itong SUV at hindi niya napansin na may papatawid na bata. Yun, nasagasaan niya itong bata. Ayon sa San Mateo Police, nagtamo ng galos ang bata. Sinagot ng driver ang gastos sa ospital. Mariing paalala ng LTO sa mga motorista, pagdating sa pedestrian lane, dapat bigyan ng daan ang mga tumatawid. Ngayon po, narito tayo sa pedestrian lane kung saan na-aksidente ang estudyante at susubukan po nating makatawid doon para makita kung ano yung behavior ng mga driver dito at kung may alam sila sa batas patungkol sa right of way sa mga pedestrian lane. Malayo para nakikita mo na may guhit-guhit, kailangan nagme-menor ka na, tapos hihinto ka pag may dumadaan. Dapat lagi kang alerto para iwas yung makasagasa ka. Paalala lang po sa mga driver, hindi tayo ang priority sa pedestrian lane. Yung pedestrian o yung tumatawid ang priority dyan. So, obligado silang huminto. Marami pong mga driver natin ang pasaway, hindi nila nirerespeto yung pedestrian lane, kaya yun ho nangyayari. Sa Land Transportation and Traffic Code, nakasaad na ang mga driver ng anumang sasakyan na bumabaybay sa mga highway sa mga business o residential district ay dapat magbigay sa mga tumatawid sa mga crosswalk, maliban sa mga intersection kung saan ang trapiko ay minamandohan ng peace officer o traffic signal. Kapag walang tawiran, ang mga motorista naman ang may right of way. Nagpadala na ang LTO ng show cause order sa driver ng van. Sinuspindi rin ng 90 days ang lisensya ng driver habang iniimbestigahan. Kasalukuyan ho, naka-alarm na yung sasakyan. Mabigat po yan, ma'am, kasi reckless yan. Mabigat yung kanyang parusa dyan. Kahit nagkaaregluhan na daw po. Opo, ma'am, kasi iba naman po yung sa complainant, iba naman sa amin sa government. Ayon sa LTO, depende sa resulta ng kanilang investigasyon kung papatawan ng driver ng mas mahabang suspension o revocation ng lisensya. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nanlumo ang mga eksperto sa Australia sa tagpong bumulaga sa kanilang isinagawang drone survey sa kapuluan sa Indian Ocean. Mahigit 13,000 southern elephant baby seals ang nakita nilang patay na. Paano kaya nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Ang kumpol ng mga islang ito na matatagpuan mahigit 4,000 kilometers sa timog kanluran ng mainland Australia, nagsisilbing isolated sanctuary para sa ilang ibon at marine animals. Ito ang territory of Heard Island and McDonald Islands.
Pero sa sinagawang drone survey doon ng Australian Antarctic Program, may na-discover silang nakakapanlumo. May 30,000 southern elephant seal pups na nakatira doon ang nakamatay matapos tamaan ng bird flu. Bukod sa mga southern elephant seal pups, may mga namataan din ng mga eksperto na carcass o labi ng penguin at ibon sa Heard and McDonald Islands. Ang mga kasong ito sa isla ang pinakaunang deteksyon ng H5 bird flu strain sa isang Australian external territory. Inaalam naman ngayon ng mga eksperto ang impact ng pagkakahawahan ng H5 bird flu strain sa breeding adult population ng southern elephant seal sa mga isla. Pero paano kaya nakarating sa isang isolated na isla ang H5 bird flu strain? Hinala nila ang H5 bird flu maaaring nakarating sa isla sa pamamagitan ng wildlife mula sa Crozet Islands na 1,800 kilometers ang layo mula sa mga isla ng Heard and McDonald. Ang mga southern elephant seal o Mirounga leonina ang pinakamalaking seal sa planeta. Ang mga lalaking southern elephant seal maaaring tumimbang na hanggang 4,000 kilos. Magagaling din sila mga divers. Kaya nilang sumisid hanggang 1,500 meters para manghuli ng pusit at isda. Kaya sila ang may hawak ng record para sa deepest dive ng anumang air-breathing vertebrate. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mas mababa po sa 180-meter minimum operating level ang kasalukuyang water level ng Angat Dam. Nasa halos 166 meters na lamang po ito ngayon. Ayon sa National Water Resources Board, patuloy pang nababawasan araw-araw, lalo't hindi sapat ang mga pag-ulan sa Kalakhang, Luzon. At kung mananatiling kulang ang pag-ulan sa watershed, posible pang mabawasan ang tubig sa dam bago matapos ang buwan ayon sa Pag-asa. Dahil po sa patuloy na pagbaba ng water level, sinuspindi na ng National Water Resources Board o NWRB ang pagpapakawala ng tubig para sa irigasyon matapos ang dry cropping season. Tinututukan din ang mga alternatibong water source, mga water treatment facilities at iba pang pasilidad na maaaring makatulong kung kakailanganin. Tiniyak naman ng mga concessionaire ng Maynilad at Manila Water na sapat ang isusupply nilang tubig sa kanilang customers.